Hello guys, welcome to my newest podcast. Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Ed Del Castillo para mi podcast 002. So ang mga topics natin ngayon dito sa ating podcast na ito ay tungkol sa isang post ni ex-Senator Sonny Trillanes. Ikalawa, kung ano ang nature ng political discussion dito sa X, formerly Twitter. At kung gaano kahirap maging centrist dito sa X. Yan ang ating explanation ngayon. Guys, may patutsada si Sonny Trillanes IV. Sabi niya, huwag tayong mapagod na ikalat ang katotohanan tungkol sa mga Duterte kung ayaw nating maulit ang bangungot sa 2028. Duterte mambubudol, Duterte mamamatay tao, Duterte kurakot. Pero check natin guys, meron siyang hinaid. Hinaid niya guys yung mga comment na medyo critical sa kanya. Check natin to guys. Ayun, hidden replies. Kawawa ka naman boy, sundalong kanin iyak na yan. Hindi talaga kami mapapagod na ipagkalat na si PRRD ang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas at kayong mga dilawan ng totoong salot ng bayan, kaya tumigil ka na sa kahibangan mo sundalong kanin. Nakakaawa na yung kabugukan mo. Makinig tayo sa rebelde. Nakahide. Nagrebelde ko no yun para lang sa sarili. Abnoy na boy kanin. Ikaw ang bangungot ng Pilipinas. Pinapairal ka, buwis ng tao, tapos magnanakaw ka lang ng kaldero at kutsara sa hotel. Bobo lang maniniwala sa'yo. Asong ulol. Trilling. Gising. Na kami. Hindi mo ba napapasok? Ayaw ng nakakaraming Pilipino sa'yo. Mga kakapwet. Sa kudeta ka lang kumakapit, bobo, sabi ni Mr. Engineer. Ito naman, tanga lang maniniwala dito. Tapos si Jonathan, Borit, sundalong kanin. Si Gilbert, walang maniwala sa isang sundalong tutong. Di ka pa rin mananalo. Sabi ni John, ikalat ang katotohanan na isa kang trililing. Naman, ba't siya bumabalik sa baba? Kakainis naman. Kala nga, sa-isayin natin. Tapos yung, papansin kasi tatakbo na naman. Sabi ni Michael, parehas lang kayo. Yan. So, ayan guys. Yan ang comment ng mga netizens na na-hide sa Twitter page ni Sonny Trillanes IV. Yan. Of course, yung mga iba na anti-Marcos, expected na natin yan. At mga anti-Duterte. Pero, I just highlighted yung mga na-hide. Yung banda naman tayo, nakita na natin yung mga bardagulan ng mga critical kay ex-Senator Sonny Trillanes, no? And you know, dito sa Twitter, dito sa X, it's a matter of mental fortitude, no? Hindi pumupunta yung mga tao dito para maging onion skinned. Dito ko sa X nakita yung mga pinakamalalakas na opinion, no? Hindi dito pwede ang iyakin. So, if you enter this political platform ng X at pinili mo yung political niche, no? At gumawa ka ng malakas na opinion, na political opinions, expected naman yun na may magagalit at may ma-offend. So, unless otherwise, kaya mong i-manage yung environment na hindi ka nakaka-offend, like, you tried to be nice in a way na na-deliver mo pa rin yung extreme message mo na subtle, or maging centrist ka, or maging moderate ka sa mga issue, o hindi masyadong extreme yung idea mo, or hindi masyadong malakas, hindi masyadong may punch, no, para hindi naman nakaka-offend. Pwede mo rin gawin, pero I think hindi siya masyadong effective para mapa-join ka sa isang crowd na pare-pareho ng opinion, or isang echo chamber, no? Kasi per se, hindi naman masama ang echo chamber, kasi normal yan sa isang society, even sa, regardless if it's an actual society or a virtual society, meron at merong echo chamber kasi nga groupthink yan.
Ang mali kasi doon, if you don't know how to escape the echo chamber, yun ang problema doon. Hindi masama ang echo chamber per se. Ang problema is kapag nakarely ka lang mismo sa echo chamber at hindi ka lumalabas doon para mag-reset. Yun ang nagiging problema. So, what I'm trying to say is that kung gusto mo magkaroon ng community dito sa sa Twitter, kailangan mo ng malakas na opinion. No? So kapag mga centrist ka lang or moderate ka lang, bihira ka makakuha ng engagement. Kasi sometimes it gets misinterpreted na pro or anti. Parang ikaw magiging outcast ka. So magkakaroon ng double meaning yung pagiging moderate mo or pagiging center mo. So both sides kalaban ang tingin nila sa'yo. Kasi it's either ma-misinterpret nila na yung mga opinion mo is para sa kalaban nila. At the same time, yung isa naman, parang misinterpret nila na pinapanig mo yung kabila. That's why, yung mga centrist, sila yung mga outcast. You know, yung mga moderate, sila yung nagiging outcast sa political circle. Kasi nami-misinterpret sila, nakikick out sila. So, I mean, yung influence nila is not really as successful as yung mga mas may punch na position, yung medyo mas left at mas right. Or kung hindi naman spectrum, kung yung mas vocal sila sa side nila. You know, sila yung may mga kasi transparent na talaga sila. Hindi ko naman sinasabing transparent yung mga centrists. It's just that medyo yung leeway nila sa discussion ng politics ay malaki. Parang yung legroom. So, they give way for interpretation at saka sa dynamics na pwedeng mangyari. Kasi parang ang hirap naman kasi mapahiya kapag hindi mo mapanindigan yung strong stand mo. So anyway, so dito balik tayo dito sa Twitter kasi yung mga nagko-comment kanina kay ex-senator Sonny Trillanes. Sila, yung mga katuwaan lang naman nila yan sa Twitter kasi ganyan naman talaga, don't take it seriously, walang pikunan. Ito na nga yung sinasabi ko guys, na kapag gumawa ka ng isang opinion, magkakaroon talaga ng particular na response sa sabi ko nga dito, walang onion skin, walang mababa ang kordon. So, may nag-quote tweet sa akin, sabi ni Charla Bruce Ramen. Ikalat mo yung katangahan mo. O, doon pa lang sa una, talagang bardagolan, at walang argumento. So, Ola Arlene Medina, tapos may mga tinatag siyang mga ibang mga Twitter handles. Humayo kayo at magparami. Nakukulangan pa ata kayo sa dami niyong tanga. Yan, so, alam mo yung ganitong bardagulan, very common siya dito sa X, and karamihan sa mga yan, walang argumento. However, ako kasi, para malaman yung context guys, basahin ko yung aking sinabi. Ito kasi nag-quote tweet ako kay Senator Sonny Trillanes. Sabi ko, ikakalat ko po ang katotohanan. 2 bypass roads ang ginawa under Duterte in his term sa lugar namin. Kahit may pandemic, may isa pang humabol noong patapos na ang term niya. Ikakalat ko po ang katotohanan na libre na ang kursong medisina sa state yun namin during the time of Duterte. Ikakalat ko po ang katotohanan libre na ang tuition fee ng state yun namin, etc. So, anecdotes ko na lang yung mga sumunod dyan, hindi ko nababasahin. Ikakalat ko rin po na hindi naging perpekto ang admin ni Duterte at may mga policy loopholes. May mga kritisismo rin ako sa kanya, pero ikakalat ko rin po ang katotohanan na wala na pong adik sa barangay namin. Bilang isang alagad ng siyensya sa kalusugan, ako po ay nag-home visit sa isa sa mga drug addicts sa amin during the withdrawal period na cold turkey. Hindi man fully nakarecover mentally yung pasyente ko dahil sa neurochemical damage ng chronic addiction. Pero ikakalat ko ang katotohanan na zero drug addicts na ang barangay namin. Yan ang aking komento. So, ito yung mga argumento nila. Usually, wala silang argumento. So, purely bardagolan lang, which is, sabi ko nga, normal lang dito sa Twitter. Okay? However, usually yung mga gantong purely bardagolan, konti lang naman yung mga mga followers nila. So, nasa echo chamber lang din naman sila yung mga yan.
Hindi sila nagbibigay ng argumento. Tapos, ito naman si November Rain. Buti pa to na meron siyang sinabi no na tama ikalat mo, RA 10391, first filed by Senator Ralph Recto, principally authored and sponsored by Senator Bamakino, signed by Rodrigo Duterte on August 3, 2017. Kaya ikalat mo, salamat Bamakino, salamat sa pagpapakalat. Tingnan natin yung kanyang screenshot. Otherwise known as Universal Access to Quality Tertiary Education Act is an app promoting universal access to quality tertiary education. But hindi ko pa nababasa fully yan guys Pero aware naman ako aware ako na merong dito, merong kinalaman sina Senator Ralph Recto and Bamakino. Pero hindi ko alam yung context ni November Rain kung galit siya dahil nagpapasalamat ako kay PRRD kung bakit nagkaroon ng universal education or universal access to quality tertiary education act sa Pilipinas. But siya kasi yung nag-sign this one into a law. Okay? And bahagi siya ng pag-aayos ng ating education system. So, kung gusto niya pasalamatan natin si Senator Bamakino, Senator Ralph Recto, salamat sa inyo Sa atin naman, kung ano yung nagawang maganda para sa Pilipinas, regardless kung sino man yan, pasalamatan natin. It's just that I just contextualize, yung aking post na nagre-respond sa bardagulan ni Senator Trillanes So, hindi kasama sa usapan si Senator Bam, si Senator Ralph Recto dito, which thank you so much for being part of crafting that law. It's just that it was Duterte who signed that one and part siya sa mga enumeration ko. So nakafocus yung topic kay Duterte. And yung sinabi kong bypass roads, dapat supposed to be pasalamat ako yung DPWH, hindi si Duterte, But hindi ganun yung trajectory ng gusto kong pag-usapan, So, it was about Duterte yung mga nangyari under his administration, And yung mga nag-succeed sa drug war policy, which was controversial, man din akong kritisismo, but the other side of the story, may success din, May failure, may success, may abuses, but I'm pointing out yung mga nangyaring magaganda sa drug war, which naintindihan ko totally na hindi tanggap ng iba kasi nakafocus sila doon sa abuses, which I don't want to deny. At may mga policy loopholes din naman talaga siya, totoo naman siya. It's just that in my ground reality, may mga nangyaring magaganda sa barangay namin, in our personal community. May mga rehab centers na nangyari, may mga drug addicts talaga na na-rehab, may tumigil, bumaba yung crimes, So, it's a double-edged sword. May hindi magandang nangyari, may di magandang nangyari. And para sa magandang nangyari, baka dapat pasalamatan ko din yung mga doktor, pasalamatan ko yung DOH, pasalamatan ko yung PIDEA, Parang ganun yung gustong mangyari ni November Rain, But, this is Twitter, pwede mo siyang gawin kahit sa mo gustong anggulo para may papatunayan ka, Lalo na sa mga sinasabi kong extreme na na sides, yung talagang sobrang rabid, na ganyan. May mga gusto silang patunayan. But ako naman, ayoko naman pumunta sa ganun. So, thank you, Bamakino. Thank you so much, Ralph Recto. Thank you so much, DPWH, PIDEA, DOH. DOH, kung sino man lahat ng involved, mga nurses, mga midwives, mga janitor sa hospital, mga informants, mga police, mga teachers, mga helpers sa university, mga drivers sa university, lahat-lahat na. I think ganyan yung gusto mangyari ni November Rain, yung makredit lahat-lahat. But, just context lang, that's not the trajectory that I want to do. Yung mga nangyaring significant events under the time of Duterte.
And ito, isa pa to, Alpha 1 Rene. Perfecto ba ang ungas mong poon? Una pa lang, mukhang hindi siya nagbasa. Doon sa last paragraph ko, no, sabi ko na, ikakalat ko na hindi naging perfecto, 'di ba? Ako mismo yung nagsabi na ikakalat ko na hindi naging perfecto. Kasi part siya ng ng creative pursuit ko, no, para sulatin yung may word na ikakalat sa una. And then yung last na paragraph, sabi ko ikakalat ko na, basahin natin. Na hindi naging perfecto ang admin ni Duterte at may mga policy loopholes, may mga kritisismo rin ako sa kanya. Pero yung una pa lang sentence niya, perfecto ba ang ungas mong poon? Sabi ko ito, no, yung mga centris, laging nadadali. Hindi nila nami-misinterpret siya na it's either naging cheerleader ako ng mga politikong ayaw nila, or kapag gusto nila yung politiko at kinikriticize ko, feel nila, kaaway nila ako. So, mga centrist talaga, outcast, no? So, this post of Alpha 1 Rene is the best example of that scenario, no? Kasi, nagiging extreme yung nakabox na, no, sa isang posisyon na wala ng leeway. And hindi ko naman mabiblame si Alpha 1 Rene. Opinion naman niya yan, no? So, thank you so much for engaging. Parang knee-jerk reaction siya, very emotional, parang nag-vent out ng feelings, and parang meltdown ba to? Pwede bang meltdown? Hindi naman siguro na parang nag-vent out lang siya ng feelings, naging emotional lang siya, which I totally understand. Sabi niya, laging bahag ang buntot sa China at kung, alam mo to, hindi na siya related, no? May certain, na-highlight sa kanila yung ayaw nila kay Duterte at dinadamay nila ako sa mga emotional problems nila or mga feelings nila, yung mapag-vent out nila, no, kay Duterte. Dinadamay nila ako na laging bahagag buntot sa China at kung sino-sino ang mga and that's not really my argument. No, I have a different argument about how Duterte, handled the South China Sea issue. So, very complex yan. Tapos sabi niya, patay, puro walang laban sa kanya. Sa kanya to, ba't gusto niya kong idamay na gan din dapat ako makipagbardagolan. So, parang sasabihin ko na, bahag buntot ka Duterte, patay. Bakang ganun yung gusto mangyari sa akin ni Alpha 1 Rene, dapat inubos yung drug lords at traffickers, gago siya. But I'm not, I think maybe I have a tendency. Check nyo nga yung timeline ko kung nagganito na ako. And I do believe meron din akong binardagol na mga pero sila yung nauna, yung mga random accounts, pero sila yung naunang nag-personal attacks. So, nag-respond lang ako para ibalik sa kanila, no, yung itsura nila. Parang ipa-reflect ko sa kanila kung ano yung itsura nila sa mirror. I mean, for example, no, may isang tao na feeling butterfly, pero yung totoo talaga ipis siya. So, pinapa-reflect ko siya doon sa salamin para makita niya na wag siyang mag-inarteng butterfly kasi ipis siya. Parang ganun. So, parang dito din, kung nagre-respond ako, pinapamukha ko kung ano yung naging reaction nila, kung paano sila nag-vent out ng feelings, or paano sila nagme-meltdown. Hindi ko alam yung term kasi, hindi naman siguro meltdown. Nagbardagol sila na full of feelings, ganoon na lang, full of feelings. So ito, like si Alpha 1 Rene, dinadamay niya ako sa way na gusto niyang mangyari sa argumento, which I think never pa akong gumawa ng ganitong argumento na ganitong klase. I always substantiate it with legal principles, with philosophies, at saka sa legalist language minsan, under the law. Hindi naman 100%, no, but that's how I do it, usually. Hindi ganito. And I think that's what Alpha 1 Rene wanted me to do. But okay lang yan. Ngayon, sa seryosong usapan, no, hindi naman natin dinidiscount yung position ni ex-Senator Son Trillanes, no. Maaring may tama siya, maaring may mga ebidensya siya, no. But, kapag hindi ko na i-discuss yung complex na process, no, ng kung paano makakamit ang hustisya, kung paano yung mga arbitration,
Kasi it's really a complex process para sa isang complex government, no? So, ang ano ko lang dito, ang serious comment ko lang dito, the internet, lalo na dito sa X, is filled with strong opinions. So, expected po, Senator Trillanes na may magre-react talaga na ganyan dito. And, kapag binasa nga natin mismo yung post ni Senator Trillanes, extreme din siya. Bardagulan din siya. Huwag tayong mapagod na ikalat ang katotohanan tungkol sa mga Duterte kung ayaw nating maulit ang bangungot sa 2028. Duterte mambobodol, Duterte mamamatay tao, Duterte kurakot. Extreme din yung ano niya. So, I mean, Senator Trillanes is also attracting extreme responses. Sabi ko nga dito, ang hirap maging moderate at maging centrist. And of course, no, kahit ano man siguro yung mga extreme na sasabihin ni Senator Trillanes sa mga Duterte, at the end of the day, it's the people who would decide. You know, kasi alam mo yung perception ng madla, ng masa na kung saan nila nafe-feel kung saan nila nafe-feel na may pinagbago sa buhay nila o kung saan nila nafe-feel na mas safe sila in their ground level bilang hampas lupa. Bilang kami, mga hampas lupa kami, kung saan namin nafe-feel. Yun. Doon naman kasi yung tao. Kasi yung alam naman ng tao, yung mga pa-self-righteous, yung mga bait-baitan, yung image na parang saint, it's so unrealistic na kasi sa politics sa Pilipinas, no? I'm not saying na nagiging desensitized na yung mga tao sa corruption. It's not that. Alam ng mga tao na kapag bait-baitan ang iyong imaging, behind the scene, meron at merong personal interest. Meron at merong corruption na itinatago. So, para ang nagiging waste na lang ng tao, no, or naging solution na lang ng tao is kung ano yung nakaka-benefit sa kanila, kung ano yung nag-change sa buhay nila, nagkaroon ba kami ng free education, nagkaroon ba kami ng universal healthcare, nagkaroon ba kami ng safer perception ng peace, or nagkaroon ba kami ng trabaho. Doon na yung basis ngayon ng performance, because unless otherwise ibahin natin yung system para maiwasan ang corruption, ganyan na ganyan pa rin. Meron at meron maging corrupt. So, ganun na lang yung naging middle ground ng mga tao. Kasi, ano na hopeless na tanggalin yung corruption. Doon nga lang sa Congress and Senate, di ba? Ang lakas na mag-trip doon. Sa Congress at Senate, ang lakas na mag-trip doon. Kasi nga, they have the power of inquiry. Diba? In aid of legislation. Kung meron silang gustong tirahin, paapatawag nila sa Senado or sa Congress, investigahin, tapos i-grill. Tapos live on national TV. So, kahit wala pa sila napapatunayan, nasira na yung image ng green-green nila kasi mga questions ng corruption yung yung mga tinatanong nila. So, parang lumalabas na parang meron na nangyari kahit wala pang napatunayan. So, ano ba yung nangyari sa Senado, sa Congress, yung mga in aid of legislation nila na inquiries? Ano yung result? Di ba usually wala naman silang napapatunayan? Nag-grill lang sila, nag-grandstanding lang sila. Ganyan guys, ka-manipulative ang Congress, ganyan siya ka-powerful. Tapos, hindi mo sila makukuhanan ng mga audit reports kasi very low ang standard ng auditing process nila. Kaya, sila yung mga bida-bida dyan. So, sarap maging congressman guys at maging senador. So, to end my, political musings na nakita kong ito, kapag nag-start ka ng strong na stand. So, like for me, nagre-react ako dito dahil medyo strong din at medyo baratagulan din yung ginawa ni Senator Sonny Trillanes. So, yung mga response expected na bardagulan din. So, yan yung ating serious notes ngayon. My name is Eds and this is Edsplanation. You could also visit my political blog at edsplanation.com. Hindi ko pa siya masyadong na-update ngayon, but once I have the time, I'm going to update that political blog. That is basically pro-admin. Thank you so much.